May 11, 2026, Lunes. Sa botong 255, muling inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Pero bago pa iyan, pinalitan naman ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Sotto III bilang Senate President. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Vice President Sara Duterte na-impeach na ng Kamara sa ikalawang pagkakataon. Senador Alan Peter Cayetano nanumpa bilang bagong Senate President. Senador Ronald De La Rosa nagpakita na sa Senado matapos umabsen ng 6 na buwan. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. NBI nakatanggap ng 200 reklamo kaugnay ng umano'y ginagawang extortion activity ng PGMN. Mainit ang palitan ng liderato sa Senado ngayong hapon. Natanggal bilang Senate President si Vicente Sotto III at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, nagkaroon nga ng pagkabigla dito sa Senado nang nagkaroon ng mosyon na palitan ang liderato ngayong hapon. Nagsimula nga ito ngayon nang nagkaroon ng manifestation kung tawagin si Senator Alan Peter Cayetano na merong sapat na bilang ng mga senador na nais palitan ang lahat ng nasa posisyon. Dito na nga pumasok si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod nito ang mosyon na bakantihin lahat ng posisyon at kinalaunan ay ang mosyon ni Senator Amy Marcos para iluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Habang nagmosyon rin naman si Senator Panfilo Lacson na ihalal bilang Senate President muli si Senator Vicente Sotto. Pero sa botong 13 pabor kay Cayetano, siyam para kay Sotto ay formal nang nanumpa bilang Senate President si Cayetano. Bagay na ayon kay dating Senate President Vicente Sotto III ay kanya nang inaasahan. Pero may paalala si Sotto sa bagong liderato kaugnay ng posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sotto ay dapat maging maingat ang liderato dahil nanonood at pinagmamasdan ng publiko ang sinasabing impeachment case laban nga kay Vice President Sara Duterte. Ninya? Oo. Angela, para sa mga hindi alam kung anong nangyari kanina, ano ba ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng coup dyan sa Senado at sino-sino yung mga senador na bumoto para kay Alan Peter Cayetano na ngayon ay ang bagong Senate President? Ninya, wala pa tayong opisyal at formal na dahilan kung bakit nga ba nagkaroon ng pagbabago o ng kudeta dito nga sa Senado. Pero ito nga ay inililinya natin doon sa mga nakaraan ng usap-usap tungkol nga sa napipintong pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil karamihan ng minority at mga bumoto kanina ay mga miyembro ng minority at Duterte block na sinasabi. At para nga doon sa mga boto, doon sa breakdown, 13 na senador ang bumoto para kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ito nga sila Senator Cheese Escudero, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, Loren Legarda at si mismong dating Senate President Vicente Sotto III. At para naman kay Sotto, yung siyam na sinasabi is si Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, Senator Lito Lapid, magkapatid na Erwin at Raffy Tulfo, si Senator Sherwin Gatchalian, si Senator Ping Lacson at siyempre si Senator Alan Cayetano na bumoto naman para nga kay dating Senate President Tito Sotto. Ninya? Alright, maraming salamat, Angela Babad. Samantala, sinubukang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation si Senator Ronald Bato de la Rosa sa parking ng Senado. Sa detalye, alamin natin yan mula kay JM Pineda. JM? 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 Hindi. JM?
Okay, sa mga kakalipat nga lang ng inyong mga telebisyon, no, bago natin makausap si JM Pineda, ay kanina nga ay biglang lumutang itong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado at after nga ng ilang buwan na siya ay absent at kanina nga sa kanyang nagsalita siya sa plenaryo at sinabi nga niya na may mga NBI agents daw na nagtangkang pigilan siya. O yun nga ang maganda malaman natin. May pinapakita pa nga siya sa mga nanonood ngayon. No? Sinabi niya na nasugatan pa nga, pinapakita yung daliri niya ay nasugatan daw. So yan na nga, nandyan siya. Kasama siya dun sa mga bumoto para mapalitan bilang Senate President itong si Senator Tito Soto. At ngayon nga, kanina, nung huli natin nakausap ang ating reporter na si JM Pineda, ay nasa loob pa ng session hall itong si Senator Bato de la Rosa. At ang naging twist dito, bale, ay si former Senator Trillanes ay may hawak naman na arrest warrant mula sa ICC. Again, kamusta natin si JM Pineda? JM? Mukhang medyo nahihirapan talaga si JM kasi ang huli nga nating balita sa kanya ay JM. Okay, so talaga mukhang nagkakaroon ng problema ang komunikasyon doon. Kasi sa huling pangangamusta natin kay JM Pineda ay medyo mahigpit ang seguridad dyan sa lugar na yan at may sinasabi nga unofficially ay parang may lockdown sa lugar. Kasi nga nandyan na yung mga tauhan daw ng NBI na kasama ni former Senator Antonio Trillanes at dun nga sa kanina ni-report ni JM ang stand nga ay sinasabi hindi siya pwedeng arestuhin habang si Senator Bato. JM Pineda, kamusta? Ikaw na ako. JM. JM? Okay, mukhang may problema talaga si JM. Again, recap muna, no? Sinabi nga na hindi pwedeng maaresto habang nasa session hall itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. At tinatanong nga natin dito sa ating correspondent na si JM Pineda, ang rule ba ay bawal siya arestuhin habang siya ay nasa session hall. Pero once sa labas ba siya ng session hall, ay pwede na siyang arestuhin o dapat ba ay nasa labas siya ng compound ng Senado? Yan yung tanong na hindi pa nasasagot at kung ano na ang plano kung nagkaroon ba ng standoff, nasan ba ngayon si former Senator Antonio Trillanes at kung nasa session hall pa rin ba si Senator De La Rosa. Okay, sige, mamaya try natin balikan si JM Pineda dyan sa Senado. Ang daming kaganapan ngayong araw na to. Okay. Dalawang kasunduan nilagdaan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan? Ugali makinig sa The Secret of Health. Alas 4 ng umaga tuwing linggo Sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Mapapanood din sa PRTV Prime Media alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
kwentong kanto, Ganyan-ganyan na nangyari sa akin. yabagan ng komentaryo, Bakit ikaw ang gustong banatan? real talk, wala kang ligtas. Anong klase ng partner ko po? Sa 4 alas, RTV na kami. kasama sina Dr. Guido David, Anong ibig sabihin? Michael Fahatin, Seryoso usapan po ito, guys. Alan Herman, Masyadong maingay. at Ronald Llamas. Naghahamon ng debate. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas. Hindi ba kayo dyan? Tuwing Sabado, 1:30 ng hapon, muling mapapanood, 10:00 ng gabi sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano man ang opinion mo, Kalma, kalma. pag-usapan natin yan. Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan? Kasama sina Sandro Ochoa Easy ka at naman dyan. Maan Makapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime. Ngayon, abangan. Balikan muli natin si JM Pineda live mula dyan sa Senado. JM, ano latest dyan? Yes, Jack, sa ngayon nga ay huling impormasyon natin ay kanina ipinakita yung CCTV video kung saan itong ang si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hahainan sana ng NBI nitong nitong ICC warrant of arrest. Pinakita kanina sa session kung ano yung nangyari at nakita nga natin doon na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay tumatakbo dun sa may hagdan at hinahabol nga nito ang mga NBI. At kanina nga bago yan ay napuno ng itong session hall ng emosyon sa pagsulpot nito ni Senator Bato de la Rosa. Matapos nga ang nangyaring botohan ng pagpapalit ng liderato sa Senado, dumating si dating Senator Antonio Trillanes IV dito sa session hall dahil nga nandito rin si Senator Bato de la Rosa. At daladala nga ni dating Senator Trillanes ang isang warrant of arrest umano mula sa International Criminal Court. Dala nito, kasama nga rin ito ang NBI o National Bureau of Investigation kung saan daladala nila ang isang arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Ang nangyari nga dito, Jack at Ninya, ay hindi agad dumalabas itong si Senator Bato de la Rosa doon sa session hall para hindi siya mayroon pang desisyon na ginagawa ang buong Senado kung ano ba yung mangyayari. At kanina nga doon sa huli nating impormasyon, sabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV, kaya siya nandito ay para lang samahan itong NBI na maghain nitong arrest warrant mula sa ICC dahil nga iyon ang hamon sa kanya ni Senator Bato de la Rosa. Kanina nung tinitignan natin yung session hall, nandun pa rin yung mga kaalyado nito ni Senator Bato de la Rosa. Nandun si bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pati na rin si Senator Amy Marcos at iba pang mga senador. At pinagdidesisyonan nga nila kung ano yung magiging huling o pinal na desisyon para nga dito sa ginawa ng NBI. At ayon nga sa liderato ng Senado ay hindi ito dapat gawin ng NBI dahil wala na ito sa jurisdiction nila para hulihin si Senator de la Rosa. Jack, niya. Yes, yung kanina nga JM, no? Bigyan linaw na ba yan? Kung hindi siya pwede hulihin sa loob ng session hall or within sa compound ng Senado? May sagot na ba tungkol doon? Jack, kanina pinipilit nating tanungin kung ano nga ba yung tamang impormasyon patungkol nga dito sa kung paano hindi uhulihin itong si Senator Bato de la Rosa dahil nga ang huling sinabi sa atin ni dating Senador Trillanes na kapag lumabas doon sa session hall ay pwedeng hulihin pero may mga nakaabang din kasi ng mga NBI doon sa labas. Kung nakita nga natin yung CCTV kanina, talagang hinahabol si Senator Bato de la Rosa. Pinakita yon kanina doon sa session hall at yun din yung pagbabasihan nila kung ano yung magiging desisyon ng buong Senado pagdating nga dito. Based doon sa huli nating impormasyon
impormasyon, si Senator Bato de la Rosa ay ito ay kukumpirmahin pa natin, pero may nakarating sa atin na meron nga daw nagkulong siya dun sa kanyang opisina ngayon, pero kukumpirmahin pa natin yan mamaya, Jack. Yun nga, no? Yung nakita natin ngayon sa video, itong CCTV, nakita natin tumatakbo si Senator De La Rosa. Actually, partner, parang ka nanonood ng pelikula, no? Para talagang pugante na tumatakbo. Etong si Parang Senator... mga batang naglalaro ng habulan, partner. Except Senador tong nakikita ko at mga NBI. Yung mga humahabol sa kanya, JM, tama ba? Yung nakita ko sa video, ay mga NBI agents yan? JM? Yes, Jack, mga NBI agent yung kanina. At bago nga yung mangyari ang habulan na yan dito sa Senado, mayroon ng mga impormasyon na darating ang National Bureau of Investigation. At inaalam namin kanina kung bakit sila pupunta kasi kaninang umaga ay ginawa na nga ng CIDG na iain sa opisina ni Senator Bato de la Rosa itong arrest warrant o yung subpoena na sinasabi nito ni Secretary Remulla nitong weekend. Pero hindi nga tinanggap yon ng opisina ni Senator Bato de la Rosa. Kaya nung tanghali, nagtatanungan kung ano ba yung meron at anong gagawin ng NBI dito. At nung nagkaroon nga ng after nung botohan mismo, nung bagong liderato ng Senado, ang nangyari ay dumating nga itong si dating Senador Trillanes at sinasabi niya, pinakita niya mismo sa atin yung arrest warrant mula sa ICC at hinihintay niya hanggang ngayon na lumabas itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ito nga yung ginigiit nito ni dating Senador Trillanes na posibleng may obstruction of justice kung sakali mang hindi palabasin ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa dahil nga meron na talagang arrest warrant na hawak itong NBI. Jack? JM, yung bakit si Senator or former Senator Trillanes ang nandyan at may hawak pang warrant of arrest? Anong connection niya dito sa pag-aresto sana, no? Dito kay Senator Bato de la Rosa? Alam mo niya, nung nakaraang taon kasi itong si Senator Bato de la Rosa ay hinamon itong si dating Senador Trillanes na sumama kapag aarestuin na siya ng ICC. Kaya ang nangyari, ang sabi sa atin ni dating Senador Trillanes ay ginrant lang niya itong request ni Senator De La Rosa na sumama at makita na pinoposasan siya ng mga otoridad. Ninya. Yun yung konteksto nun. Sasamahan ni former Senator Trillanes yung mga aaresto pala sa kanya. And sa ngayon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Dahil parang nagkagulo kanina, tapos ngayon may sinasabing may lockdown. Ano ba? May lockdown nga ba dyan sa Senado ngayon? Niya sa ngayon, mahigpit yung seguridad dito sa compound ng Senado matapos ito nga, dumating yung mga otoridad at yung NBI at medyo stricto lang pagdating dun sa paglabas at pagpasok ng mga tao dito sa Senado dahil nga sa gagawing pag-ain ng arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pagdating dun sa session hall, medyo mahigpit din. Ilan lang yung mga taong pinapapasok, mga media, mga resource person at ilan pa. Pero pagka wala kang gagawin dun sa loob, hindi na rin pinapapasok ng mga nagbabantay niya. And ako, JM, huling tanong na lang mula sa akin, no? Anong plano na daw ni former Senator Trillanes at ng mga NBI? May iwan ba sila dyan hanggat hindi lumalabas si Senator De La Rosa? Yes, Jack, sabi sa atin ni dating Senator Trillanes, plano talaga nilang hintahin itong si Senator De La Rosa para maiyahin na nga itong warrant of arrest. Sabi nga niya kanina, kung sakali nga daw hindi tumakbo, hindi nakatakbo itong si Senator De La Rosa sa mga NBI kanina, panigurado daw. Ito yung word niya, nakagapos na ngayon itong si Senador De La Rosa at nahuli na ng NBI bago pa man pumasok doon sa session hall at maprotektahan, ayon nga kay Senator Trillanes, na ang mga kapwa niya, Senador. Jack. Under protective custody ba? Pwede ba natin matawag na gano'n ng Senado, itong si Senator Bato de la Rosa? Jack, sa ngayon wala pa tayong impormasyon patungkol dyan kung ganyan yung term na pwedeng sabihin natin kasi pinagdidesisyonan pa lang ngayon ng Senado kung ano yung gagawin dahil nga iginigiit ng mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa na ito nga ay wala na sa jurisdiction ng NBI kasi ang nangyari na nakita nila yung habulan
nadismaya. Una nga nagsalita doon kanina si Senator Marcoleta na hindi na daw talaga dapat gawin ng NBI yon. Lalo't senador naman talaga itong si Ronald Bato de la Rosa. Jack? Okay, maraming salamat, JM Pineda. Samantala, makasaysayan ang naging pagboto kanina ng mga mambabata sa Kamara. Ito'y matapos na ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Alamin pa natin ang ibang detalye mula kay Mari Ocampo. Mari? Ninya, patuloy ngayon ang pagpapaliwanag ng ilang mga kongresista tungkol sa mga naging boto nila kanina sa plenaryo. Pero bago nga o kasabay nga ng botohan na yan ay yung pagpapalit kanina ng liderato doon sa Senado. At ngayon nga kalalabas lamang kanina na mayroon ng pahayag ang kampo ng Makabayan tungkol nga sa pangyayaring ito. Kinondena nga ng kanilang bloc ang umano'y pagmamanipula sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang pagpapalit ng pamunuan sa Senado. Sa isang pinagsamang pahayag na ang nangyaring pagbabago umano sa Senado kasabay ng nakatakdang pagpapadala ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay walang ibang maaring pagpapaliwanag sa susunod na pangyayari kundi isang political intervention para umano protektahan ang mga makapangyarihan. Giit ng grupo ang impeachment na dapat ay mekanismo ng pananagutan ay naging hostage ng mga nagbabanggaang political factions at dinastiya. Nagbabalari na Makabayan na posibleng maantala ang pagbubuo ng impeachment court dahil sa bagong alignment sa Senado na umano'y pumapabor sa Duterte camp. Binanggit din nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng case-to-case interpretation sa salitang forthwith na posible umanong magamit upang maantala nga itong proceedings. Ayon sa kanila, hindi malayong mangyari ang isang acquittal na nakabatay sa political numbers at hindi sa ebidensya. Ngunit para nga kay Lanao del Sur Congressman Zia Adyong, iginagalang niya raw ang desisyon ng Senado bilang co-equal branch ng Kamara. Ninya, sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung pagpapaliwanag nga ng mga congressman sa kanilang mga boto, lalo na kanina nanguna nga si Manila Congressman Abante at maririnig nga natin sa kanyang talumpati kanina, very specific yung kanyang sinabi na ipinagdarasal niya na itong mga senador ma-guided daw ng mga ebidensya at hindi ng pressure. Ngayon, kukumpirmahin natin mamaya kung ito bang parte ng kanyang speech may kinalaman doon sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ninya? Alright, maraming salamat, Mari Ocampo. Ang daming ganap ngayong araw ang botohan sa plenaryo at ang palitan ng liderato sa Senado. Konektado kaya ang mga ito? At paano ito nakaapekto sa botohan sa mababang kapulungan? Pag-usapan natin yan kasama si Professor Antonio Contreras ng UPLB. Magandang gabi po, Professor Contreras, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po. Yes, Professor, ang dami hong nangyari ngayon. Hindi ko nga namin alam ni partner kung ano unahin natin. Pero sige, unahin muna natin yung naging botohan dyan sa Kamara. At nagulat ho ba kayo sa number na 255? Ano ho ba yung last year na number po? Actually mas mataas ito last year. Last year yata 215 lang. Ngayon 255. Mas mataas, naging 80% ng lahat ng miyembro ng Kongreso ang nandito. At actually nagulat ako because I was expecting less. Kasi nagdeklara na si Sara Duterte, nananakot ang PBB laban, di ba? May ganung klase mga at nagkupa sa Senado. So I was expecting wrong to be kasi syempre. Professor, dito ayusin lang ho yun ng konti. Medyo nag-e-echo po kayo. Ayusin lang po yung signal. Yun nga Ang daming kailangan i-unpack ngayong araw na ito. Ang dami natin kailangang i-process. I-process sa ating mga utak at damdamin. Itong mga nangyari ngayong araw, yung mga text messages siguro na natanggap, lalo na yung mga maalam sa political landscape ng bansa, puro grabe. Mga OMG, mga ganyang reaksyon. Partner, botohan sa plenaryo para sa impeachment. Of course, yung naging botohan sa liderato, tsaka nandiyan pa yung warrant of arrest.
laban kay Ronald Bato de la Rosa. At pinakita, Naghabulan pa. Oo, May nakita ma-action yung video, pang di mga ba? eksena sa Alam mo, pelikula yung Senado. pinapanood. Oo. Professor, okay na po. Yes. Okay na po Ayan, bang much sound ko? better. Okay, mas okay na po. Okay. Yun nga, Professor, Gaya- konti nga pa, ulit lang ng konti siguro. yung sinabi Okay, ko niya. yung sinabi ko po kanina na nagulat po ako sa number kasi with all the pressure, ang PD Palaban po nagbanta. Tapos nagkaroon at si Sara Duterte, di ba siya ay nagdeklara before with the hope to intimidate, di ba? At nagkaroon pa ng coup sa Senado. I was expecting it's going to be lower than 255, but it is 255. So I was surprised. Ayun nga, sorry partner. Yun nga sa tanong nga, di ba, nagkaroon pa partner yung sa Ray, nagkaroon sa Cebu, di ba? Na sinabihan din na kung sino yung boboto ng yes ay may consequences. So talagang overwhelmed. Nagulat kami ni partner niya kanina, 255 yung naging boto. Yeah, that's 255, 26 no, and 9 abstention. Of course, many absent. Mas marami pa yata yung absent kaysa sa doon sa bumoto ng no. Kasi sila 318. So kung susumahin. Anyway, ang sa akin naman kasi ganito kita naman natin na doon sa reasoning ng mga bumotong no when they were explaining, halos makikita mo doon na it's because of what their constituents wants. And that's mainly from Cebu and from Mindanao. So andun pa rin yung at maikli ang mga paliwanag, di ba? Yung mga nagsasabi na kaya my constituents say no, I'm going to vote no. Well, you can't blame them because they're supposed to be representing their constituents. So, ang tanong ba ano ba yung kanilang opinion? At ngayon po na nakita natin yung pagbabago sa liderato dyan sa Senado at yun nga, may mga nagsasabi na naging Sara Duterte friendly ang Senado, ang bagong liderato ngayon, di ba? Dahil nagkabaliktaran. Sa tingin niyo po ba, kahit nasabihin natin na wow, majority 255 sa Congress, syempre ang labanan ay sa Senate trial, masasabi niyo bang DOA na o dead on arrival na itong impeachment ni VP Sara dyan sa Senado? Well, they better watch out itong mga senador kasi maaring akala nila nanalo sila. Pero baka yan din ang mitsa na mawalan sila ng credibility at legitimacy. Kasi kitang-kita mo naman yung timing ng pagko na parang lumalabas kahit itanggi nila. Gusto nilang protektahan si Sara Duterte. Pero kasi meron akong unique na pananaw. I think we're playing here with four-dimensional chess. Para sa akin, ang ginawa nila ay nagkudeta para lamang ma-flash out si Bato. Kasi kailangan ng boto ni Bato para pang 13. Sa ngayon, nakalabas na siya, inhain ng arrest warrant. Right? So therefore, I think, and then, ang sama ng optics nung coup So I think it's leave a bad taste in the mouth for many people. So this won't look good on the majority. And with Bato outside, with Bato, apprehended or whatever, sooner or later, balik sila sa 12. At baka naman yung ibang mga senador na bumaligtad, baka ginagawa nilang leverage yan para hindi na sila kasuhan. Alam niyo naman kung sinong tinutukoy ko na parang sige, nasa amin yung beat, hawak namin ang beat. Huwag niyo kaming kasuhan at kami babaligtad. Isa lang doon na bumaligtad o dalawa o tatlo, patay na, di ba? So I think this is something that I'm just thinking out loud. Parang we might be reading something, pero ang totoo talaga iba yung nangyayari sa ngayon. Kasi kayo din mismo nagsabi, parang ang pangit ng timing ng coup. Kahit naman sinong Pilipino mag-iisip. Pero yun yung Professor, diba? Tsaka, at lalo pa pagpigilan pa nila yung impeachment, lalo na talagang klaro yan. Tsaka yun yung Professor, yung sinasabi ko, yung laki ng boto na yun, hindi ba parang statement na rin yan na despite yung pananakot or yung pressure, and of course, nandyan pa nga yung nagkaroon ng kudeta sa Senado bago magkaroon ng botohan, pero overwhelming pa rin yung naging boto. Anong statement or ano yung optics na pinapakita niya siguro para sa ating mga kababayan na united ba ang Congress kumpara sa Senado? Survey says that people want a hearing. And therefore, they should have a hearing. At pag lumabas ang mga ebidensya sa hearings Senado, sa trial, sa tingin ko ay magbabago ang pananaw lalo pa ng maraming tao. So, now,
the newly installed Senate President Alan Peter Cayetano is saying wala naman daw koneksyon ang impeachment sa coup. Ewan ko kung marimang maniniwala sa kanya doon. But, sooner or later, they're going to realize that what they thought was a good news for them, that they are in the majority, might just become as a burden that they have to bear. Kasi nga, mukhang ang tao, marami akong nakakausap, na parang bakit naman ganun? Parang hantaran na ito. 255 doon sa House sila, nagkukudeta. At para lamang mapigilan ang impeachment ni Sara Duterte. So, it's so, I don't know, siguro hindi na lang nag-iisip yung taong hindi magtataka dun. Diba? And now that this is all happening, si Senate President, ang bagong Senate President Cayetano, technically, kaya ba niyang quote-unquote patayin etong kaso laban kay VP Sara, itong impeachment case, at sabihin na lang muna niyang, saka na natin yang pag-usapan, saka na natin yan pagbotohan. Isang tabi niya. Constitutional duty nila mag-convene. Now, so whether they're going to dismiss it without a trial, well, I don't know. Kasi ang basa ko dyan, there is no motion to dismiss. The motion is always to impeach. And it requires 16 votes. Now that they are in the majority, baka naman mag-motion sila to dismiss, but what would be the price they will have to pay for that? Narinig na ng tao, lumabas na yung singaw, sumingaw na yung baho. Hindi natin alam kung meron talagang tunay na baho sa loob ng kahon. Hindi binuksan yung kahon. Ang dami na, yung AMLC, yung lahat. Tapos hindi mo itutuloy ang hearing sa Senado. Kahit sinong tanga, sa tingin ko, ay magtataka. Diba? Maghahanap ng sagot. Magtatanong. And I don't know whether the re-election ni senators are willing to take the risk. And I don't know whether the senators would be willing to face the wrath of the people on this. Oo nga. Diba? Kasi this is going to be, baka mas malala pa to sa flood control issue itong issue na to. And Professor Contreras, yun nga, ang inaano ka bilang kunya isa yung mga nanonood sa television na nag-follow dito sa mga kaganapan. Kung talagang malakas yung, kumbaga ako yung defense para kay VP Sara, kung talagang kaya ko depensahan ang aking kliyente, bakit kailangan pa may effort talaga no? Na nandun yung pananakot na huwag magboto ng yes. Then nagkaroon pa ng palitan ng liderato. Kung talaga naman kayang-kaya mo patunayan na hindi guilty ang ating Vice Presidente, bakit nag-effort pa kayo ng ganito? Alam mo, ang pinapakita nila ngayon sa taong bayan, kapag may kapangyarihan ka, kaya mong bilhin o kaya mong itago ang katiwalian. Kaya mong itago ang mga maling ginawa mo. Yun ang parang ano to garapala na. Ang sinasabi ng kabila ni Jaime Marcos ay binabayaran daw yung mga bumoto ng impeachment sa House. Pero sila naman, ano kaya ang binabayad sa kanila? Anong dahilan kung bakit ganun sila? May mga binibili din silang interes Baka naman ang pinapangako naman sa kanila, hindi pera, kundi malalaya ka pag makulong ka. Or gagawin kitang Vice President. Huwag na tayong gawing tanga ni Jaime. Huwag na tayo, Madam Imelda Jaime Marcos, hindi tanga lahat ng tao. Na pag sinabi mo yung iba binibili ng pera, meron din kapalit kayo kung bakit kayo bumuboto ng ganun. Ano yung kapalit naman? Lahat yan may kapalit. So, huwag tayo magmalinis na ang kabilang kampo lang ang binabayaran, di umano, samantalang walang ipinangako sa mga Villar. Walang pinangako kay Legarda, walang pinangako kay Pia Cayetano na siyang 4 na bumaligtad. Yung 4 na yun na bumaligtad, sila ang nasa majority, but they now joined the minority. Kaya naging 13, kasi 9 dati, solido yung siyam, lumipat si Villar na magkapatid, si Loren Legarda, at saka si Pia Cayetano. Alright. Itong 4 na itong dapat tanungin. Bakit kayo bumaligtad? Okay, maraming salamat po, Professor Contreras. Sana bukas mabigyan ng linaw yung ating mga katanungan ngayon. Again, maraming salamat po, Professor Contreras. Ingat po kayo. Maraming salamat din. Hindi inalintana ng iba't ibang grupo ang tindi ng sikat ng araw para ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Live. Willie.
Ninya, kung mainit ang panahon, mainit ang eksena sa Senado, hindi nagpaiwan dyan ang mababang kapulungan ng Kongreso sa init ng eksena, lalo na sa politika. At kung mainit man ang panahon, hindi yan inalintana ng iba't ibang sektor dahil kaninang umaga, bago pa man magkaroon ng formal na botohan, ay sinagupa ng mga ito ang tirik ng araw para lamang bantayan ang magiging resulta ng botohan dito sa plenaryo kung maisasampa ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Umaga pa lang, nagsimula na magtipon-tipon sa harap ng mababang kapulungan ang iba't ibang sektor kasabay ng mangyayaring botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bitbit ang panawagang pananagutan. Iginiit ng mga nagprotesta na hindi dapat manaig ang takot, pressure o pagbabanta sa mga kongresistang boboto sa plenaryo. Panawagan nila, wala sanang umatras na mambabatas sa gitna ng samot-saring pananakot sa mga kongresistang boboto pabor sa impeachment. May panakot daw kasi ang kampo ng Vice Presidente sa sino mang susuporta sa impeachment na tatargetin sila sa susunod na eleksyon. Yesterday, may unprecedented na pagbabanta na talaga namang sinasabi na kapag daw bumoto sa impeachment ay tatakbuhan nila sa eleksyon at tatutunin nila sa 2028. So we hope that our colleagues here in the House will muster the courage to listen to the evidence, makinig sa ebidensya at sa konsensya at pagpadala sa takot at pagbabanta. Para kay Sendanya, delikado na daw sa publiko kung mananatili pa sa poder si Vice President Sara Duterte na nahaharap sa mabigat na issue ng korupsyon. Every day that she's in power, it's a danger to the public because you cannot have a vice president that's obviously corrupt, who's heartbeat away from the presidency. She's a danger to the public, she's a danger to the government. Kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, ang umano'y anomalya sa confidential funds, questionabling transaksyon sa bank accounts ni BP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio, at umano'y mga paglabag sa budget process. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, sapat na ang hawak na ebidensya ng House Committee on Justice at probable cause para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Hindi rin daw sila magbibilad sa init ng araw kung may kapalit na pabor para lamang bumoto sa impeachment. Kasama sa prayer natin dito sa impeachment, kasama ng conviction, hindi lamang removal from public office, kasama dito ang perpetual disqualification. Usapin na lamang ito na kung makikinig ba ang mga senador sa kanilang konsensya at ebidensya. Ninya, katatapos lamang ng botohan, 255 ang nag-yes, 26 ang no at siyam ang nag-abstain. Ibig sabihin nito ay pinagtibay na ang Committee Report number 261. Ibig sabihin, mayorya ng mga kongresista ang sang-ayon na may isampa sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos na ang botohan at nagbibigay na lamang ang bawat kongresista ng kanilang katwiran kung bakit sila bumoto ng yes, no, o kaya ay merong mga nag-abstain. Ninya. Alright, maraming salamat, Willie Delgado Jr. Botohan sa plenaryo, palitan ng liderato sa Senado. Pag-usapan natin yan at kasama natin si Attorney Domingo Cayosa, isang constitutional law expert. Magandang gabi po, Attorney Cayosa. Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Unahin ko na lang po muna itong paglutang ni Senator Bato de la Rosa. No? Naging maaksyon at talaga namang literal, naghabulan dyan po sa loob ng Senado. Ano po ba yan? Ano po ang basa ninyo dyan? Pwede ba siyang hulihin or sa loob ng Senado o kailangan sa labas ng Senate halls? Itong sinasabing may warrant of arrest sa kanyang ICC. Kung may valid warrant of arrest ang isang korte kagaya ng ICC at ang penalty dun sa kinakasangkutan niyang krimen is more than 6 years imprisonment, pwede siyang hulihin kahit nasa loob siya ng Senado. Sapagkat yung
hindi ho naman immune from suit ang mga senador. Only the president is immune from suit while in office. Ang nakalagay lang ho sa revised penal code at saka sa constitution, which are in synchrony, if the penalty imposable is not more than 6 years, then while the Senate is in session at nandun yung senador, he cannot be arrested inside the premises. So kung lalabas siya, pwede siyang arrestuin. But Pero kung inside, penalty is more than 6 years, kagaya ng crimes against humanity, mabigat ho na krimen yan, yung paratang ho sa kanya, murder at saka mass murder nga, at saka yung crimes against humanity, ang penalty dyan is more than 6 years, both in international law and in our local law. Meron ho kasi tayong batas more than 10 years ago, pinasa ng Kongreso natin, penalizing crimes against humanity. The same case that President Duterte is facing and Senator Bato is facing as perpetrator. so pwede po siyang hulihin dyan kahit sa loob ng Senate halls kasi yung kasong hinaharap niya ay may more than 6 years in prison. Di ho ba, sabi niyo? That's correct. That's very clear in the law. So hindi ho pwede yan dagdagan ng mga senador, hindi ho yan pwedeng dagdagan ng mga resolusyon nila o kaya yung mga talumpati ng sino mang senador. Opo. Pwede po ba siyang lumapit sa Korte Suprema para ipatigil itong warrant of arrest? Di ba meron na siyang pending petition diyan sa Korte Suprema last year pa ata? Umugong na. Pero humingi siya ng TRO, hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema kasi nga premature. So ngayon na meron na, tignan natin kung anong gagawin ng Supreme Court. But what is very clear is that ICC has already acquired jurisdiction. Ongoing na nga yung kaso eh. So hindi rin pwede o maganda na pakikialaman pa ng Supreme Court ito. Considering that no less than the Supreme Court has mentioned in some of its rulings that despite yung pagkalas ng ating bansa sa ICC nung panahon ni President Duterte, meron tayong tinatawag na residual obligations to cooperate with ICC with respect to cases na nasimulan o naimbestigahan bago tayo kumalas. All right. Maraming salamat, Attorney Domingo Cayosa. Alamin naman natin ang latest sa mundo ng showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakapanayam natin agad-agad ang pinakabagong Miss Universe Philippines 2026 na si Miss La Union, Bea Milian Wendorsky exclusive at Queen Supporting Queens dahil todo naman ang pagsuporta nila Pia Wurtzbach at Catriona Grace sa kanya. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Dry Hot Exclusives. Kinilala si Miss La Union, Bea Milian Wendorsky bilang Miss Universe 2026. Agad nating hiningan siya ng kanyang masasabi sa kanyang pagkakapanalo noong Coronation Night. I just really appreciate that you support not only me but the 49 other strong women that I've had the privilege of sharing this journey with. Agad naman nating kinamusta mismo si Miss La Union, Bea Milian Wendorsky kung nagsisink in na ba sa kanya ang kanyang pagkakapanalo. I am so proud to represent Pilipinas sa Puerto Rico because our culture is one that's very strong and very kind. And I'm excited to bring that energy internationally and show what the Philippines has to offer. Paano naman maghahanda si Bea para sa kanyang laban sa Puerto Rico sa darating na November ngayong taon? We're really focusing on my pasarela training to make sure that my walk is as fierce as it can be. Inalam din natin kung nakatanggap ba siya ng
ng congratulatory message mula sa mga queens like Pia Wurtzbach and Catriona Gray. Well, it was one of the most kalik moments of my life to get a congratulations from Catriona Gray on her Instagram story and a message from Pia Wurtzbach. Tinanong natin kung ano ang mga napagkwentuhan nila ni Pia at Catriona. They were just so supportive and so nice, and I'm really excited to be standing on the shoulders of really powerful women who came before me. After ng kanilang competition, gusto din ba ni Miss Universe 2026 Bea na pasukin ang entertainment industry? Not really for me kasi I want to go back to law school. Maraming salamat po para sa iyong suporta, and I hope that we can get that momentum and support going all the way to Puerto Rico. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.